Makalipas ang 2 araw, inendorso naman ng 3 makakaliwang mambabatas sa ilalim ng Makabayan Block ang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Para isulong ang kanilang agenda na pagharian, nakawin ng ating demokrasya at pagharian ng ating bansa. Pinag-aaway nila at sulsul sila ng sulsul na sa pag-aaway ng dalawa nating leader, yung presidente at yung vice-presidente. At Yan. this point, dinudurog nila si Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hoy, magandang araw sa inyong lahat. Today is December 8. Araw ng linggo dito sa Pilipinas. At ito na naman tayo. Yung mga binabalisaw-saw dyan. Kasi tinawag ni Katong Ying na mga ing-ihi. So ako naman, tatawagin natin na mga binabalisaw-saw. Yan. Mga binabalisaw-saw na ma-impeach ang ate si Inday. At kasi galit na galit eh. Di ba? Galit na galit talaga. Yung mga binabalisaw-saw na. Anyway nga pala, bago tayo magsimula, syempre maraming salamat sa lahat ng mga DDS supporter. Talagang gumanda yung views natin kahapon, yung upload natin, mga bandang 2:00. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo may isa. Pero shout out sa lahat sa inyo dahil talagang kayo yung nagpatotoo. Kasi ganito yan. Ito, kwento muna tayo. Ganito yan. May kumuha kasi sa akin basta may kumuha sa akin, babayaran ako. That's 30K, 30,000 a month. Para i-vlog yung dito sa May Laguna. Yan. Sa May Laguna, tatakbo siyang mas mataas na posisyon doon sa posisyon niya ngayon. Yan. Hindi natin huwag tayo mag-name drop lalaki. Okay. May middleman, kinukuha kami para mag-vlog dito sa particular na politician na to. May bayad, syempre. Common knowledge naman yun, syempre. Understood na yun. Kaso, okay na. Mag-i-start na kami sa Laguna. Pupunta na kami sa Laguna. Unfortunately, parang ang bigat ng loob ko. Kasi una-una, hindi ko siya idolo. Hindi ko siya idol. Noon pa lang sinasabi ko na rito sa ating vlog na 2 lang ang susuportahan at sinusuportahan ko. Number 1 si Isko Moreno sa Maynila at pangalawa si Duterte, Roar Duterte. Kahit sino pa sa mga anak ni Roa, Inday man sila, Pulong man, sila talaga yung susuportahan ko. Kasi doon naniniwala ako, di ba? Kahit hindi tayo binabayaran ni Isko Moreno, hindi man tayo bayaran ni Sara, okay lang. Kasi naniniwala ako eh. Naniniwala ako na talagang marami silang gagawin para sa bansa natin. Ganun lang kasimple. So magpapasahod na sa akin, si YouTube na. Mga views, kayo. Yung mga viewers ni Isko saka yung mga viewers ng DDS. Kasi, syempre, di ba nga sabi ko sa inyo lagi, wag mag-skip ng ads kasi sobrang laking bagay na yon. Tapos, mag-like, share, syempre, subscribe para sa mga bago. Maraming salamat doon. So, yun, no? After nun, nung nagkaroon ng siguro, tinanggal ako sa GC. So, understood na yun, nawala na ako sa lineup. Then, nag-pray ako. Sabi ko, nag-pray lang ako. Ang sinabi ko lang, Lord, thank you. Dahil sinara mo yung pintuan na hindi galing sa'yo. Ganun. Naniwala pa rin ako. Hindi ako nanghinayang. Kasi ang bigat sa loob ko eh. Alam mo yon, may sagot eh. May sagot talaga. May sagot. Doon mo pa mapapatunayan na talagang totoo eh. Totoo siya talaga. Tapos, nag-upload ako. Pumunta ako na Edsa Shrine. Nag-click naman kahit papano yung video sa Edsa Shrine. Yung mga rally ni mga DDS supporter. Alam niya, kahit mag-backtrack kayo dyan, may ilang rally ako dyan. Tapos, okay naman yung views. May naka-10K naman, maka-10K. Tapos nag-react ako kahapon lang. Doon kay Katong Ying. Matagal na ako nagre-react kahit mag-backtrack kayo dyan. Nag-react ako sa video ni Katong Ying. Tapos yun na. Boom! 100,000K na sa yun. Maraming salamat.
Thank you so much. Kaya talagang sabi ko, maniniwala ka lang talaga eh, no? Maniniwala ka lang talaga. Yung kumbaga, trust the process. Tapos, kikilos ka rin, syempre. Ako naniniwala ako na ano eh. Naniniwala ako na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang kawa. Medyo ang sa akin, kumilos ka lang align doon sa gusto ng nasa taas. Tapos, siya magpo-provide. Kasi kung tama yung ginagawa mo, ayon sa will niya, siya magpo-provide. Hindi ikaw. So, ikaw, trabaho ka lang ng trabaho. Parang ako, nagtrabaho kahapon. Nag-react ako kahapon. Oh, the usual na trabaho ko. Hindi ko tinanggap yun sa Laguna. Oh, si Lord nag-provide. Pinrovide niya kayong manonood, mga DDS, na manood sa akin at makita yung video ko at makilala ako kahit paano. Ako nga pala si Jomalon TV para sa mga hindi pa nakakilala. Ako yung vlogger na Isko since 2019 hanggang sa ngayon. Oh, magtatagpo din yan si Isko saka si Duterte. Siguro hindi man ngayon, hindi man sa 2025, hindi man sa 2028, magtatagpo rin yan. Ako naniniwala ako doon. Maaring, yun nga, gaya na sinabi ni Katong Ying, hindi naman ako, hindi ako fan ni Katong Ying. Hindi man tayo magkaparehas ng sinusuportahang manok. Okay lang yon, walang problema doon. Siyempre, hindi naman tayo lahat nasa isang kubo eh. 'Di ba? Pero para doon sa mga nasa isang kubo na tulad ko, maraming salamat sa suporta nyo sa Jomolon TV. At huwag kayong mag-alala, lagi naman tayong may upload eh. Lagi akong naghahanap ng pwede kong ibalita sa inyo, pwede kong ikwento sa inyo. Yun. So, ganoon. Ito na. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe, tapos i-like and share mo na rin. Huwag ka rin mag-skip ng ads. Laking tulong yun para sa akin. Maraming salamat mga ka-DDS Suportang natural. Okay? Ito na. Marami akong napanood kahapon, no? Ayon nga kay Attorney Panelo, naniniwala nga siya na makakalusot to sa Senado. Kasi itong mga binabalisaw-saw natin na na mga yung mga kalaban, talagang ito lang yung nakikita nilang way para mapatalsik si Inday at huwag makaupo ang mga Duterte. Di ba? Yan lang yung talaga yung nakikita nilang way. Kaya balisaw-saw na eh. Binabalisaw-saw ng mga ng mga kabataan. Di ba? Binabalisaw-saw na yan. Kaya talagang tinatrabaho na nila yung pangatlo na impeachment, yung grounds na pangatlo. Yan. Tinatrabaho na nila. Habulin na yan. Di ba kahapon pinag-usapan natin yung time frame nila at Katonying. Sorry. Hinahabol na nila yan. Kasi talagang alam nila, medyo kakapusin sila ng ng oras ng panahon eh, 'di ba? Tapos election pa. 'Di ba yung kay sino ba yung justice noon sa Supreme Court, 'di ba? In-impeach din 'yon. Kaso naman noon, ito ay babanggitin dito. Si Corona. Yun naman hindi election. Ito next year election. Kaya medyo gaganon-ganon na yung niyan. Gaganon-ganon na ihita niyan kasi yung binabalisaw siya. Ihi ulit yan. Ihi pa na yung ihi niyan eh. Di ba? Yan, tawag natin sa kanila, balisaw-saw. Yan, para iwas tayo sa libel. Okay. Ito yung kapihan sa Senado which kung saan magkakaroon ng parang brief na explanation at parang press conference, parang ganun lang yun. Pero tawag nila dito, copy yan. So, press conference to December 5, 2024. Huwag na natin patagalan yan, panoorin nyo, tapos inject tayo ng adlib. Okay. Magandang umaga sa lahat at karangalan ko maging bahagi ng kapiyan sa umaga ito. So una muna, technically you have 6 session days left bago ho mag-Christmas break. Any update doon sa proposed 2025 budget? We have 6 session days left hanggang mag-adjourn kami ng Disyembre and 24 session days left bago matapos ang 19th Congress. Yan. Kasi next year, 20th Congress na. Yan yung sinasabi ni Katong Ying kahapon na may time frame eh. Kasi magbabakasyon yan. Di ba? Magbabakasyon yan. Siyempre, daming pera eh. I mean, siyempre sumahod ka. Sumahod. Di ba? Sumahod, siyempre, babakasyon. Sarap kaya magbakasyon pag maraming pera. Di ba? Pagka walang pera, medyo bahay-bahay muna tayo. Timbahay muna tayo. Pero pagka maraming pera, mamimili ka niyan, may choices ka niyan, may option ka niyan. Pwedeng, saka maganda magpasko, Boracay, abroad. Di ba? Puto, sarap ng pera. Pwedeng ko na yung mga ibang tanongin ng advance na. Ano rito, no? Is there any update
Any update about the budget? Although you have Hindi ko alam. Ongoing yung reconciliation ng respective teams ng House at ng Senate committees. Komplikadong trabaho yon at saka hindi ako naiingit sa trabaho ginagawa nila ngayon na malamang nagpupuyat yung mga yon. So, sir, any assurance na next week, December 9 or 10, magkakaroon ng another BICAM meeting? May tentative BICAM meeting kami ng 9 or 10 ayon kay Senator Grace. Hindi pa nga lang sigurado yung petsa kasi may signing din ng ilang bill sa December 9 so baka magkaipit-ipit sa schedule doon. Pero hopefully by next week magkakaroon ng isang bicameral conference committee meeting para mag-discuss, mag-approve ng mga pinopropose ng House and Senate staff kaugnay ng reconciliation ng budget. Any info kung na-reconcile na nila yung issue pagdating sa OBP budget? Pagdating Yeah. sa Dalawa lang talaga yung topic AKAP? niya, no? Wala ko idea. Marahil mga laman natin lahat yan pagdating na ng bicameral conference committee meeting. Next week dahil yan. dun Actually, discuss. this week. Anyway, nabanggit niyo nga, sir, na meron na lang 6 days left before Christmas break and then pag nagbalik ng session sa next year, ilan na lang? 24. 26. So, 24. although... Kasi nung may kaganapan sa House, binilang ko na agad 26 eh. Oh, so yun ang tanong, sir. Although nidi-discourage niyo yung mga kasamahan niyo na magsalita about the impeachment case against Vice President Sara, may oras pa daw po ba ang Senado at ang House para magsagawa ng impeachment proceeding? Hindi ko alam kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso, wag lang dun sa actual na impeachment complaint at allegations kaugnay ng impeachment complaint na naihain na. Hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Hindi ko kayang sabihin kung may oras pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Nadinggin anumang kaso ang ihahain sa amin. Pero kung susuriin nyo yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, Yan. ang Yan timetable yan yung sinasabi ko. doon ay nagsimula o naihain sa Senado ng Disyembre, natapos kung hindi ako nagkakamali ng dulo ng Abril. Pabandang Mayo na, kaya lang yung taong yon walang eleksyon. Yeah. So iba-iba, iba-iba yung timetable. So hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi. Kaya, yun yung sinasabi ko kanina, no? Kasi yung kay Chief Justice Corona, hindi election. Ito, election. Pag tungtong ng January kasi, according do sa calendar ng COMELEC, election period na yung January. Pero hindi, it doesn't mean na campaign period. O election period lang. O election period. Yung campaign period, ito kasi yung yung mga actual na nakikita natin dyan, yung mga nangangampanya, yung mga jingle, yung mga nag-house to house na yung mga politicians. So yun yung campaign period. Mag-i-start yun ng March 28 kung di ako nagkakamali, hanggang May, hanggang sa election na yon. So yung January, election day. So busy na yan. Siyempre, nagpe-prepare na yan. Pero siyempre, gaya na sinabi ni Senate President Chis Escudero na kung ano yung iba to sa kanila na trabaho, gagawin nila kasi yun naman talaga ang trabaho nila. Ang problema lang dyan, election day na nun. So, medyo imagine naman yung ihing-ihi ka na. Ayan, ihing-ihi ka na, di ba? Tapos nasa biyahe ka, tapos dumaan pa yung tricycle sa lubak-lubak. Siyempre, naaalog yung pantog mo. Ganun na nararamdaman yung mga binabalisaw-saw. Di ba? Ang tanong, kahit ba naka-adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different time. Hindi ito sesyon tulad ng sesyon namin kung saan kailangan nagsesesyon din ng Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung, may malaking kung, yan ang pagpapasahan ng impeachment court. So sir, dalawa na yung impeachment complaint na na-file sa Kamara. In case makalusot sa Kamara, aakit sa Senado, and then magiging impeachment court yung Senate. So, this early ba na pag-uusapan na at may mga initial preparation na yung Senate? Wala. Sa ngayon, wala kaming initial preparations dahil sang-ayon sa rules ng Kamara na yan pa yata yung ginawa kong rules noon, no? Ako yung miyembro ng Kamara. At sinang-ayunan ng Korte Suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint. What will govern the procedure or process in the House is the filing. So pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. So may prosesong susundan yan sa Kamara bago makarating sa amin. At medyo hindi ganun kaikli yun. Yung 1/3, yung mga 1/3 ng mga congress yun, yung mga congressmen. Kasi 'di ba, parang nasa 360 nata lahat ng mga congress. So yung 1/3 parang 100 nga plus 110 parang gano'n na sinasabi ni Tatong Ying kahapon sa ating upload. So yun yung sinasabi nito ni Chis Escudero ngayon. Ay, okay. Okay, RG. This is a hybrid hypothetical question because maikli na yung nabanggit mo yung calendar. Kung mapadala yon in theoretically like the end of January, pasok pa yun sa session ninyo, but there is a campaign break by the first week of February. Yes. So what happens in that situation? Ano implication?
trabaho ng Senado dinggin yun kung i-file sa amin. Pero ulitin ko, desisyon ng impeachment court, mayoriyang boto, hindi 2/3, hindi 3/4, kung ano ang gagawin kaugnay ng schedule ng hearing. Gaano kadalas ba ito? Ilang araw ba ito at ilang oras habang break o habang may session kami. Pangalawang dapat tingnan at pag-aralan at suriin din, kapag ka ito ay inabutan, sa anumang stage, hindi pa nare-refer sa amin o na-refer na sa amin, ng pagpasok ng 20th Congress, tanong ang bibitawan ko, katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula uli? Back to square one. O magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress? Isa yon. Kung mangyayari yan, kung mapafile nga sa amin, isa yun sa mga dapat na naming tingnan. Suriin at pag-aralan. At ako, may magko-question sa korte niyan dahil unique at makabagong proseso ito. My next question, kasi there is nothing in the Constitution or there is nothing in your rules that contemplates such a scenario, yung parang crossover between Congresses. Wala. Pero logically, kung yan ang nangyayari sa bill, bagaman hindi ito bill, panibago na ang komposisyon ng Senado. Panibago na rin ang komposisyon ng Kamara. May mga nagsasabi nga, minsan, nanalo naman yung mga reeleksyonista. So lahat nung nasa dating Kongreso, sila pa rin. Yung nasa bagong Kongreso. Pero sinimulan pa rin yung proseso ng pag-file at pag-approve ng bill. Minsan, isa o dalawa lang ang pagbabago ng komposisyon ng Senado man o ng Kamara. Pero sinimulan pa rin sa simula. Dahil nag-iisang pagbabagong yon, sapat na raw yon para simulan muli ang proseso. Ulitin ko, ayokong pangunahan, pero isa yun sa mga dapat tingnan, suriin at pag-aralan ng mga dalubhasa sa batas. Ang ibang layunin, ang mga makakaliwang Bago natin pumunta tayo rito sa SMNI, yun yung sinasabi ko kahapon na may time frame. Pero syempre gagawa ng paraan niya. Syempre binabalisoso mo kami. Ipit na yung pantog mo, di ba? Gagawa. Si Atty. Panelo nga, naniniwala nga si Atty. Panelo na talagang makakalusot to sa Senado. Meaning, makakapasok sa Senado, which kung saan yung Senado, sila yung magiging impeachment court. Anong sinabi ni Katong yung kahapon? 16 votes para maging convicted si Inday. Pero 8 lang yung kailangan na hindi boboto o para ma-abstain. Tapos manatili sa pwesto, sa posisyon si Inday Sara. Makakarating yan doon. Siyempre itong mga binabalisaw-saw, makakarating sa Senado to. Yung impeachment proceedings nila. Makakarating yan. Kasi talagang gagawa ng paraan yung binabalisaw-saw eh. Diba? Yung babae, saka yung dalawang babae na yun, saka sino mga kagrupo nilang mga tambalingling. Kasi nga talagang ipupush nila yan. Kasi wala na silang way. Kasi ang daming supporters ni Duterte. Ang dami. Di ba? Talagang wala eh. Talagang tayo, baka hindi pa natin, tayo siguro, baka hindi natin masyado makita yung yung rating. Pero sila, kasi they have the power, alam nila kung nasan yung state sila, kung nasan sitwasyon sila, at kung ano yung status talaga. 'Di ba? Alam nila yan kasi talagang nakikita nila yan, may data yan eh. 'Di ba? Data nga is the new power eh. 'Di ba tayo, nakikita lang natin by volume, nakikita natin daming tao sa EDSA, daming supporters, pero sila talagang nakikita nila by numbers, kumbaga, mayroong data, 'di ba? Nakikita nila siguro na nagbiblink yung ilaw ko. Hindi yun, talagang kinakabahan na. Kinakabahan siguro o medyo yung ihe nakasilip na. At binabalisaw-saw na. Talagang gumagawa na ng paraan, di ba? Talagang makakalusot to. Kaya nga patindi ng patindi to. Kumbaga brace. Kayo sa atin mga taga DDS, brace yourselves. Kasi talagang marami pang mangyayari. Ngayon siguro baka mag-ano pa yan eh. Pero hindi, di ba? Ngayong December, syempre mag-ano mo na yan. Syempre magliliwaliw din yan, no? Hindi pa masyadong tututok yan, pero aandar yan, di ba? Kumbaga magmi-minor lang. Pero pagpasok ng January na yan, pucha, habulin na yan, no? Kasi pantog, punong-puno na eh, di ba? Hahabulin nila yan. Wala silang ibang nakikita ang paraan kasi kung hindi i-impeach etong si Inday, di ba? Napakalakas ng Duterte. Napakalakas ng Duterte sa Pilipinas. Ultimo sa abroad, nagko-comment sa akin dyan. Mga na-abroad, shoutout sa inyo ha. Hindi ko kayo maisa-isa eh. Kasi ang plano ko talaga mag-live. Live sana. Kaso ang problema, nandito lang ako sa warehouse, naka-green screen lang tayo. Etong warehouse na to, medyo malamig kalayuan, hindi umaabot yung internet.
Hindi maabot yung internet nung sa kapatid ko. Wala naman ako internet sa kapatid ko. Kaya hindi ako makapag-live. Maganda sana nakakapag-live para may tanong ka, may sagot ako sa tanong mo. Ganun sana, di ba? Saka actual, live, hindi real time kumbaga. Ito, umaga ako nag-reaction vlog. Mapapanood nyo to hapon na doon sa oras ni YouTube, di ba? Bandang 2:00. Okay. So, yun na, talaga makakalusot. So, brace yourselves, mga ka-DDS, kasi talagang asahan nyo na marami pang mangyayari. Marami din mangyayaring rally. At marami rin maraming mangyayari sa Kongreso, sa Senado. Marami rin mangyayari sa kalsada. So, andito ako para mag-react dito at pupunta rin tayo sa kalsada para i-update naman kayo. Doon ako magla-live. Kasi, yung data, di ba? So, asahan nyo na, meron tayong reaction vlog at makikita nyo rin ako sa kalsada, magre-report din ako sa inyo. Kasi talagang kailangan subaybayan to kailangan wag pabayaan. Sama-sama tayo dito. Sama-sama tayo hanggang sa maiupo natin ulit si Tatay Digong at maipagtanggol natin yung mga talagang nasa posisyon na talagang may ginawa at may napatunayan. Di ba? Hindi ko alam sa mga to Hindi nyo ba natatandaan noong 2016, pagkaupo ni Tatay Digong? Pucha, pinlansya niya talaga lahat ng mga droga. Di ba? Yung mga drug laboratory, yung mga pagawaan, yung mga... hindi na nga para sa atin to sa totoo lang. Hindi na para sa atin to kasi baka ako, 44 na ako. O, yung asenso, baka hindi ko na makuha. Kakamatayan ko na lang. Pero para sa anak ko sana. Di ba? Kaya minsan, mayroon ako nakita sa comment, obviously, DDS siya. Sabi niya kay Tatay Digong. Picture lang. Ewan ko kung makikita ko pa, kung mapapakita ko pa sa inyo. Pero ang sabi niya doon, nag-comment siya. Dami nga nag-like Ang sabi niya, Lord, bawasan mo ng 10 taon yung buhay ko. Ibigay mo sa taong to, si Tatay Digong, para sa mga anak ko. Tangina. Di ba? Ganun. Comment, pero ramdam mo yung sinseridad, di ba? Ramdam mo yung sinseridad. Lord, bawasan mo ng 10 taon yung buhay ko, bigay mo rito sa taong to, which is si Tatay Digong, para sa mga anak ko. Ina, di ba? Kahit comment, hindi mo nakikita yung tao kung ano itsura. Hindi mo narinig yung boses kung gaano kasincere. Pero yung comment, it speaks itself, di ba? Di ba? Talagang nandoon yung yung sinceridad. Yun yung sinasabi natin, di ba? O ito, panoorin natin, SMNI. Sa pag-i-endorso nila ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, kundi nakawin ang demokrasya ng Pilipinas at gawing alipin ng mga Pilipino. Yan po ang sinabi ng dating chairman ng Anti-Corruption Commission sa nagdaang administrasyon, si Sara Santos sa detalye. Let's put this in mind, na yan pong impeachment na yan is nothing but a political circus. 2 impeachment complaints na ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa naging paggastos nito ng public funds. Actually, 3 na. Nilalakad nila yung 3. Baka isubmit yan this week o next week. So, pangatlong impeachment na yung tinatrabaho ng mga binabalisaw-saw ngayon. At ipapasa nila yan kasi nga ihi na itong mga to Posible rin na bago matapos ang linggo ay may pangatlo pang reklamo na ihahain laban sa pangalawang Pangulo. Isa si Greco Bellica, dating chairperson ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, sa mga naniniwala na politically motivated ang lahat na ginagawa laban kay VP Sara. Totoo naman. Talagang yun lang yun. Wala na tayong dapat iba pang tignan. Gusto talaga nilang patalsigin si Inday kasi talagang yun next na sila Ito yung saga, ito yung tinik. Alam mo yung pag kumakain ka na tinik ka, di ba, kahit anong kain mo, sumasabit ng ganun. Yun, ganun ang status nila ngayon. Tandaan na ang unang reklamo ay inihain ng mga mambabatas na kasama sa Partido Liberal. Makalipas ang 2 araw, inendorso naman ng 3 makakaliwang mambabatas sa ilalim ng Makabayan Bloc ang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Yan, no? Ito po ay galaw ng mga komunista para isulong ang kanilang agenda na pagharian, nakawin ng ating demokrasya at pagharian ng ating bansa. Pinag-aaway nila at sulsul sila ng sulsul na sa pag-aaway ng 2 nating leader,
yung presidente at yung vice presidente. Yan. At this point, dinudurog nila si VP Sara dahil si VP Sara ang malakas. Ang Makabayan Bloc Kita ay mo na. bahagi ng Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa umunoy extrajudicial killings sa naging war on drugs campaign ng nakaraang Duterte administration. Pero pinalagan ni Belica ang mapagkunwaring katayuan ng mga makakaliwang mambabatas na ito. Sila ang bato ng bato tungkol sa confidential funds. Oo. Sila ang nagpapa-impeach kay VP Sara. Yes. Sila rin ang nagpakulong kay attorney Zalaika. Zalaika Lopez. Oo. Tapos sila rin ang nangunguna dyan sa Yes. sila rin ang nangunguna dyan sa mga rally. Oh. While they are in Quadcom, nandun din sila sa rally. Yes. O kakala ko ba kakampi nila si administrasyon ngayon, si Presidente Marcos, si Speaker. Pero inyat nung Bonifacio Day, sila rin po nangunguna sa rally. Sabi pa ni Belica, wrong timing ang ginawang hakbang laban sa bise. No time left and they know it. It's December 20, break na. May proseso pang pagdadaanan yan sa Kongreso. Hindi na ho uusad yan dahil pagdating ng Marso, Election. June, may bago ng Senado. Wala na yung impeachment na yan. Alam nila po yan. Pero bakit po nila itinuloy pa? Wala lang. Just to divide the Filipinos, Magpapansin. pagkaway-awayan ng mga Filipinos and fan the fire. Ibinahagi rin ng dating PACC chair na ginagawa lamang ito ng Makabayan Bloc para nakawin ang demokrasya ng Pilipinas at gawing alipin ang mga Pilipino. You know, they will Totoo yan, ha? Totoo. Ang kawawa talaga rito, Pilipino. Diyos, wow. Grabe. Naawa ako dun. Naawa ako dun sa mga yung mga nag-a-abroad pa. Alam niyo to. Yung mga nag-a-abroad pa kasi talagang nakikita niyo wala nang pag-asa yung gobyerno ng Pilipinas. Naawa ako dun kasi bili mo, iwan mo yung pamilya mo rito. Tapos magtatrabaho ka sa ibang bansa. Tapos babalik ka, iyakan ulit. Aalis ka, iyakan ulit. Diba? Kasi nakikita nyo na wala na talagang pag-asa. Na talagang ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Lalo na kung hindi ka naman, hindi ka naman masagana. Diba? Magaya, yung sakto lang, diba? Siyempre, yung kailangan mo mag-abroad para matupad yung mga pangarap mo sa mga bata. Dun masakit. Dun ang hirap, diba? the government, they will establish their own government. Ididisarmahan tayo niyan, papatayin Yes. ang lahat ng mga sundalo at sila magtatatag na sarili nilang gobyerno. Aalipinin tayo. Yan Sa huli, nanawagan si Belica sa mga mamamayang Pilipino na gawin lamang kung ano ang tama. At kung Yun. iimbestigahan ng confidential funds ng Office of the Vice President, ay Yun lang. dapat imbestigahan ang lahat. ang akin pong advice at panawagan sa mga Pilipino ay mag-isip, manalangin, at pag-aralan talaga ang issue. Speak what is right. Speak out your heart. Sabihin nyo kung anong ayaw nyo. Mag-demand tayo ng audit. Mag-demand tayo ng investigasyon. Alamin natin saan nila ginastos ang lahat ng pera. Lahat sila, hinga natin. Yes. Bago pa ang paghahain ng impeachment complaints laban kay VP Sara, ay sinabihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mambabatas na huwag isulong ang impeachment complaint laban kay VP Sara, pero itinuloy pa rin ng Makabayan Bloc ang nasabing reklamo. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sara Santos, SMNI News. Yan. Yun na nga, di ba? Bakit si Inday lang ang pinag-e-explain nila sa confidential fund? Di ba? Dapat lahat din. Lahat na, damay-damay na. Dapat may audit na ganun no? Dapat may audit na ganun na... Kasi, parang may nakita ako na parang certificate of expenses lang ata yung hiningi. I don't know, I'm not sure. Pero parang nabasa ko o napanood ko na pagka mayroong humingi sila ng budget, parang certificate of expenses lang. May breakdown naman na gano'n. So, yung kapirasong papel lang daw yung hinihingi. Tapos okay na. Kaya madaling, siguro, madaling palusutan. Siguro, hindi natin alam kasi syempre, hindi tayo taga ron. Taga-external tayo, taga-labas tayo, di ba? Pero ako, naniniwala ako na talagang itutuloy nila yan, yung impeachment. Pero gaya nga sinabi, alam naman nila yan na hindi aabot, hindi itutuloy. Kumbaga, nagpapapansin lang na kung gaano sila kalakas, di ba? Binabalisaw-saw na Siyempre, talagang ihing-ihi na yan, di ba? Kumbaga, talagang mainit to. Sige, pak, tirahin natin hanggang sa yun lang yung way nila kasi napakalakas ng Duterte. Talagang buong sambayan ng Pilipino ang kalaban ninyo, di ba? Pwede naman kayo sumubok. Pwede naman sumubok, bakit naman hindi, di ba? Pero talagang susubok din kami, di ba? Kumbaga, sinubukan nyo kami, papalag din kami, di ba? Ang daming pumalag. Partida nyo, iba nananahimik pa. Ang dami ng pumalag, medyo napapaisip sila ngayon. Medyo yung ihi nila, atras abante na yan.
Pero syempre, adyan na yung kumbaga, naisubo na yung tubig, yung ano, yung kanin na mainit eh. Ganun na, hindi na pwede mailuwa. Maraming tao, di ba? Mapapahiya sila. Ganun na yan. Medyo unti-unti na hinintay nilang lumamig. Bago pa lumamig yan, napagtanggol at nasuportahan na natin si Inday at saka si Tatay. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Nagbenta kayo. Bumili. Bumili ang mga Duterte. Ganyan, ano yun salitang kanto, alam mo yung pagka bumili ng away. Yan. Tapos pinagbentahan. Yan. Ang ginawa nyo ito mga to, binentahan. Sila, ang mga Duterte, yun, binilan. Kumbaga, pinatulan. Yan, idiom yun. Parang ganyan. Pinatulan. Yun. Nakadaletse-letse sila. Hindi nila alam na akala nila mahihina yung Duterte. Nakakalimutan na ng mga DDS yung mga ginawa ng mga Duterte, hindi nila alam. Ready, di ba? Kumbaga, ready lang kami rito, reservist lang, kumbaga. Pagka atake na tayo sa EDSA. Di ba? Mga kayo, ako nagpapasalamat ako sa inyo kasi talagang maraming salamat sa mga DDS, ng mga supporters natin, pati sa Joe Malone TV, mga Iskonians na solid, abroad, mga OFW, mga DDS na abroad, pati yung mga DDS Iskonian dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man kayong lupalop naroon. Ako, isa lang pakiusap ko, huwag kayong mag-skip ng ads. Huwag kayong mag-skip ng ads. Suporta nyo na sa akin yon para makakuha tayo ng panggastos-gastos kasi pangtarya naman natin sa labas. Tapos, andyan din naman yung Gcash ko kung gusto nyo mag-share ng blessing. Maraming salamat. At hayaan nyo, hindi lang reaction, video, vlog yung gagawin natin. Makikita nyo rin ako sa kalsada. Gagawa rin tayo ng survey. Survey kay DDS. Survey sa DDS. Survey kay Tatay sa kay Inday. Tapos survey din kay Isko. Dalawa lang ang sinusuportahan ko. Dalawa lang ang makikita nyo rito sa channel natin. At maririnig sa channel natin, sa Joe Malone TV. Siyempre, Isko Moreno at Duterte. Yan lang ang maririnig nyo rito. Diba? Kasi ako, yung gusto ko, yung sinusuportahan ko, yung kahit paano kilala mo din. Wag naman, ang sarap, di ba? Ang sarap sumuporta pagka yung sinusuportahan mo, kilala mo. Alam mo may napatunayan, alam mo may nagawa. Hindi yung susuporta ka tapos hindi mo alam na, putya, masamang tao na pala yung sinusuportahan mo. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Maraming salamat mga kayon. Siyempre, Joe Malone TV at sana 2 beses tayo mag-upload, dalawa sa hapon. So, isa paggabi na. Maraming salamat mga kayon sa suporta nyo. Siyempre, hayaan nyo at nandito lang ako para maghatid ng balita. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.